Magandang araw po. Kami po ay sina Karil Relox, Mariel Ramos at Pia Joaquin mula sa National Teachers College. Sa proyektong ito, magsasagawa kami ng isang semi-structured interview upang mas maunawaan ang paniniwala ng isang individual mula sa Victory Christian Fellowship. Layunin po ng mga panayam na ito na mas mapalalim ang aming kaalaman tungkol sa inyong mga proseso, paniniwala at paraan ng pagsamba. Maraming salamat po sa inyong oras at pakikilahok. Paano po kayo unang naging bahagi ng Victory? Ito po ba ay likas or dahil sa pamilya? O pinili niyo po maging miyembro? Sa pagiging parte ng Victory Church, kumbaga sa spiritual beliefs, nasa Bible kasi na hindi tayo yung pumunta mismo sa church. Kumbaga, tayo yung hinanap ni Lord para maging parte ng church niya, sambahan niya. Pero sa Victory, merong invitation. Kumbaga na-invite lang ako na mag-church sa Victory Church. Then, ayun, hindi siya about sa family. Wala siyang kinalaman sa kung ano yung paniniwala ng isang pamilya. Individual lang na paniniwala. Kung may proseso sa pagsapi at paglago sa pananampalataya, ano po ang unang hakbang na kailangang pagdaanan ng isang pagkatapos mag-commit kay Kristo? Halimbawa po, Victory and discipleship process. Sa proseso ng pagsamba, ang gagawin lang is actually wala siyang proseso eh. By spiritual na syempre attend ka ng church, pag-aaralan sa Tagal malalaman mo yung culture ng church, kung ano yung doctrine ng church. Then kumbaga nag-aaral din sa church eh. Kami sa Victory, halimbawa bago ka member, ang gagawin sa'yo is i-connect ka. Yung connect na yon, ang gagawin doon is merong mag-i-interview sa'yo. Sila yung mga Victory leaders. Then, ang tawag doon is one-to-one. Yung one-to-one na yon is 7 weeks discipleship class na one-on-one yon. Kumbaga, dalawang person lang yung mag-uusap. Yun ay about sa Bible. Example nun is, ang week 1 is salvation. Yung salvation, tinatalakay namin yun kasi bilang bagong Kristiyano, hindi naman agad-agad na ipapasok ka sa doktrina. Meron siyang kumbaga introduction sa pananampalataya. Yan lang. Ano po ang naging pinaka-memorable na karanasan ninyo sa inyong life group o noong nagsimula pa lang kayo sa inyong discipleship journey? Discipleship. Yung pinaka hindi ko makakalimutan na karanasan is yung makilala mo si Jesus Christ. Lalong-lalo na nung Victory Weekend. Yung Victory Weekend kasi doon yung after mo ng one-to-one, natapos mo yung one-to-one, na ipaliwanag na sa'yo ng Victory leader mo yung mga about sa Bible. Yung Victory Weekend, yun yung personal encounter mo kay Jesus Christ na doon mo makikita yung pagmamahal niya sa atin. Doon mo makikita yung kung ano siya bilang Diyos. Lahat ng tao, lahat tayo merong pagkakataon para mag-church. Yun yung mga karanasan ko nun.
Sa victory po, may particular po bang edad kung kailan karaniwang ginagawa ang water baptism or bautismo sa tubig? Ah, about sa water baptism, ano siya eh, wala siyang particular na edad, pero kung ano lang, nasa tao yun na ano, kung nakakaintindi na siya ng ah yung kaya niya nang maintindihan yung doctrine, yung kaya niya nang maintindihan yung inaaral sa one-to-one. Siguro mga ano, kung sa maturity, siguro nag-i-start ng 12 years old pataas yung water baptism. Ano po ang mga paghahanda sa Victory Weekend o one-to-one mentoring bago isagawa ang water baptism? Yung paghahanda, pagka natapos mo yung one-to-one, then sa mga Christians, meron kaming tinatawag na fasting. Yung fasting na yon, ginagawa yun ng depende sa'yo kung 3 days or 1 week. Yung fasting na yon, hindi yung hindi ka lang kakain. Yung fasting na yan, meron siyang spiritual fasting na magfo-focus ka lang kay Lord, kakausapin mo siya. Kakausapin mo siya sa pamamagitan ng Bible. Then, Bible, prayer, yun yung paghahanda sa Victory Weekend. And in Tagalog words is pag pinagbubulay-bulayan mo yung mga bawat salita na nababasa mo sa Biblia. Hindi lang basta babasahin mo lang, hindi yung basta iintindihin mo lang, kundi yung by spirits lagi. Kung kakausapin natin si Lord lagi, ito yung by spirits. Ang Bible, hindi natin siya maintindihan kapag ka sa sariling katalinuhan lang natin. Ang Bible, naiintindihan natin yan by grace din. Kumbaga, tayong mga tao, hindi natin kaya intindihin yung Bible lang na babasahin natin. Laging si Lord yung tumutulong sa atin para maintindihan yung Bible. Kaya yung preparation namin sa mga Victory Weekend is kasama pa rin si Lord, si Jesus na sa lahat ng mga bagay para maintindihan yung Bible. May mga bagay po ba na dapat sundin o commitment pagkatapos mabinyagan upang maging ganap na disciple or alagad? Mga bagay na dapat sundin. Yung mga bagay na dapat sundin, tayo bilang tao, alam naman natin yung mga tama at mali. Pero dahil nga tao tayo, nagagawa pa rin natin yung mga kamalian natin. Siguro ang ko lang, dapat sundin is actually hindi siya dapat sundin eh. Part na ng buhay ng isang tao. Part na ng buhay ng isang Kristiyano is yung magbasa ng Bible. Magbasa ng Bible, mag-devotion. Yun, importante yun. Yung devotion, araw-araw yun. Ang devotion is a personal encounter with the Lord. Ito ay ginagawa tuwing umaga. Depende sa'yo. Pagkagising mo umaga, tanghali o gabi. Pero kadalasan mas maganda umaga para pag-start ng araw natin, meron na tayong personal encounter kay Lord. Hindi siya yung sa umaga pa lang cellphone na yung hawak natin. Yung devotion nakakatulong din siya sa mental health, sa spiritual health. Yan. Ano po ang unang requirement o condition upang makasal sa inyong simbahan? Bukod po sa pagiging Kristiyano o binyagan, may counseling po ba o seminar na kailangan? Unang requirement sa pag-church sa amin, wala siyang requirements eh. Siya eh. Wala siyang requirement. Pwede dito kahit sino. Kahit galing ka Catholic. Ako personally, galing akong Roman Catholic. Galing ako sa Katoliko. Wala siyang requirement.
Ano po ang pinakanatatanging bahagi ng kasal sa inyong pananampalataya? Halimbawa po pangako sa harap ng Diyos o discipleship community. Sa kasal, sa Victory kasi lagi siyang Bible-based. Kung ano yung nasa Bible, yun yung sinusunod namin. About sa kasal naman, ang nasa Bible is, nasa Book of Ephesians, sinasabi doon na ang dalawang tao na pinagsama ng Diyos ay walang sino mang pwede maghiwalay. Kumbaga, kapag tayo ay kinasal, sa mata ng Diyos, tayo iisa na. Yung mga about sa mga divorce and annulment, sa mata ng Diyos, kung ikaw yung makipag-divorce o annulment, invalid yun. Kasi sabi sa Bible, sa mata ng Diyos, kapag tayo kinasal, sila iisa na. At hindi na mababawi yun. Yun yung yun yung spiritual na paliwanag sa kanya. Pero sa ating mga tao, pwede yung annulment, pwede yung divorce. Pero, inuulit ko, sa mata ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos, walang sino man ang pwede maghiwalay. Ano po ang ipinapayo ng Victory tungkol sa biblical principle sa pagbuo ng pamilya at pagpapalaki ng anak pagkatapos po ng Ang mapapayo ng Victory is hindi siya Victory. Ano siya? Ang mapapayo ng Bible. Ang Victory kasi siya pangalan lang ito ng church, pero this is the Church of God. Kay God to. Kumbaga, ang lagi namin sinusunod is kung ano yung nasa Bible. Sabi sa Bible, kapag ang dalawang tao ay naging mag-asawa, ang lalaki ay iiwan ng kanyang ama't ina at sasama sa kanyang asawa at bubuo sila ng sarili nilang pamilya. Kaya sa amin, kapag kami yung kinasal, bubuo kami ng sariling pamilya, bubukod kami. Kasi mahirap yung magkasama yung biyanan at yung asawa mo. Parang lang yan, sa isang kaharian, isa lang ang hari at isa lang ang reyna. Kumbaga magkakaroon ng conflict sa pamamahay nyo pagka nagsama yung dalawang hari at dalawang reyna. Kaya lagi nyo nababalitaan yung mga magbiyanan na lagi nag-aaway, yung mga biyanan na nangingialam sa pamilya mo. Kasi ang isang lalaki, bilang lalaki, kailangan ikaw yung bubuo ng pamilya mo eh. Ikaw yung maglilid, ikaw yung provider. Yun ang design ni Lord sa mga lalaki. Ikaw yung provider, ikaw yung maglilid sa pamilya mo. Yan. Sa mga babae naman, kayong mga babae, kayo yung magmumultiply. Magmumultiply kayo. Hindi lang sa pera. Kayo yung haligi ng tahanan. Magmumultiply kayo. Siyempre, ang mga babae, sila yung mga nanganganak talaga. Kaya kayo magmumultiply. At kayo yung ilaw ng tahanan kung tawagin. Ayun. Sa Victory po, mayroon po bang mga pinagbabawal na gawain o lifestyle na mahigpit na tinututulan? Halimbawa po yung mga sugal, bisyo, sexual na immoralidad, batay po sa Biblia. Okay. sa Victory, Bible-based, lahat, ang tawag namin dyan is carnal. Yung carnal, umattend ka ng church pero ginagawa mo pa rin yung mga bisyo like magsigarilyo, uminom ng magpakalasing. Lilinawin ko lang sa mga kabataan ngayon, lalong-lalo na sa mga hindi pa masyadong alam yung yung hindi nakapagbasa ng Biblia. Ang sabi sa Bible, huwag kang magpakalasing. Pero hindi naman sinabi na masama na uminom ng alak. Pero ang masama is yung magpakalasing. Pero sa amin, suggestion namin, kasi ang alak kasi kumaga sabi nga, nagsimula sa patikim-tikim. Yung alak mapait, pinilit mong gustuhin.
habang tumatagal, nagiging matamis siya. Para hindi ka mapunta doon, lalong-lalo na sa mga baby Christians, kung tawagin, inaano namin, hindi namin sila tinotolerate na uminom ng alak. Kasi marami ng buhay ang nasira dahil sa alak. Sa paninigarilyo naman, ang katawan natin is templo ng Diyos. Nasa Bible yan, sabi. Our body is the temple of our Lord. Ito yung kumbaga, meron tayong soul, meron tayong spirit. Nandito yung spirito natin. Pagka tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, yung spirit ni Jesus Christ, nasa loob na natin ng katawan natin. Ito, templo to ng Panginoon. Nasa katawan natin yun. Paano mo alagaan yung templo ng Panginoon? Siyempre, mag-exercise ka, kakain ka ng masustansya, magbabasa ka ng Bible. So, pinagbabawal yung paninigarilyo, pagsira sa katawan. Yun. Anong uri po ng mga gawain ang itinuturing ninyong mahalaga katulad ng pagbabasa ng Biblia at pananalangin na dapat gawin ng isang disciple araw-araw? Devotion. Yun yung yun yung para sa akin na pinaka-importante sa bilang Kristiyano kasi yun yung personal encounter mo kay Lord eh. Sa kasi paglabas natin ng bahay, marami na tayong ma-encounter na hindi maganda. Merong pressure sa pamilya, merong pressure sa school. Yung etong mundo, maraming pressure, maraming disappointments. Pero sa inyo, sa mga estudyante, I highly suggest na unahin niyo lagi yung magbasa ng Bible pagkagising niyo ng umaga. Lalo ngayon sa mga estudyante, ang daming estudyante na nade-depress, ang daming estudyante na may anxiety. Etong mga ginagawa natin dito sa mundo, tama yan, okay yan, mag-aaral kayo, pagbubutihan niyo yung aral niyo, magtatrabaho kayo pagka-graduate niyo. Pero yun yung hindi siya yung pinaka-importante sa mundo. Okay, magkaroon kayo ng pamilya, mag-aasawa kayo, magbubuhay pa rin kayo, mag-aano kayo. Pero hindi yung pinaka-importante sa mundo eh. Ang priority natin sa buhay, number 1, si God. Kapag kayon is hindi yun yung pinaka-priority mo sa buhay. Based on my experience, kahit kaninong tao, magulo yung buhay mo. Magkaroon ka man ng pera, sira naman yung pamilya mo. Magkaroon ka man ng trabaho, sira naman yung health mo. Pero pinakamainam talaga, number 1 is si God. Sumunod, number 2, family. Pamilya, importante yan. Number 3, ministry. Number 4, mga kaibigan natin, friends. Kailangan natin yan. Yan. Ano po ang dahilan o paliwanag sa likod ng biblical standards na ito ayon po sa inyong paniniwala? Dahilan o paliwanag sa biblical standards. Ang dahilan halos lahat ng mga sinabi ko is lahat ng nasabi ko ng paliwanag ko is nasa Bible. Yun yung standard natin eh. Yun yung standard ng buhay natin. Sa mga students, kung ma-experience nyo lang yung joy na makukuha nyo sa pagbabasa ng Bible. Higit pa siya sa lahat ng mga yaman sa mundo. Sa akin kasi hindi naman sa pagmamayabang or hindi naman ako masyadong mayaman, wala man ako masyadong material na bagay. Pero yung joy na nakukuha ko sa pagbabasa ng Bible, hindi kayang tapatan ng mga materials na bagay o yung relationship sa ibang tao.
Yung joy talaga, yung tunay na joy is na kay God, na kay Jesus Christ. Yun yung standard. Yun. Sa tingin po ninyo, ano ang pinaka napapansin ninyong pagkakaiba ng inyong kultura bilang discipleship movement kumpara sa ibang Kristiyanong denominasyon po? Halimbawa po yung pagiging relational o at generational. Sa tingin ko, ayun, tama yung sinabi mo sa Victory, relational yan eh. Hindi ito natatapos sa pagsimba lang tuwing linggo. Sa Victory, ang turo sa amin, ano yan, para siyang, kumbaga, yung lahat ng mga kasama namin dito, para na kaming magkakapatid. Sabi sa ano ba to? Sabi sa Bible, sharpens iron. Kumbaga, nagpapalakasan kami dito. Hindi lang basta after church, wala na. Then, sa tingin ko, yung pinagkaiba namin sa ibang church, like, anong church ba? Basta pagka mga Christian churches naman, basta evangelical yung church na yon, magkakamukha lang yan eh. Nagkakaiba lang siguro sa culture. Dito kasi kaya tumagal ako dito, friendly yung mga tao. Tapos pagka, alam mo yung, nung unang beses ko nag-Victory, pagdating ko doon, sabi ko, ba't ba lahat sa akin binabati ako? Lahat nakangiti, lahat kinakamusta ako. Sabi ko, ba't ba ganito yung mga tao dito? Parang lahat welcome. Nung time kasi na yun, ano pa ako naninigarilyo, lasing. Minsan nga nag-church, parang nung time na yun, may hangover pa ako nung nag-church ako nun eh. Sabi ko, ba't pa ako laging, parang ang saya-saya nila dito na hindi ko naramdaman sa ibang church. Yun yung na-feel ko nung first time ko sa Victory. Yun siguro yung pinagkaiba, yung culture. Sa inyong obserbasyon, paano po naiiba ang emphasis ng biblical values na tinuturo ng Victory? Halimbawa po, honor God, make disciples. Honor God and make disciple. Ayun, tayong lahat bilang tao, ano natin yan tayong lahat bilang tao, kaya yan yung ano ba tawag doon, slogan ng Victory, honor God and make disciple. Tayong lahat, especially mga Kristiyano, ano natin yan, mission natin yan. Ang kaligtasan, hindi yan pansarili lamang. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano or kahit Katoliko, ka, ano yan eh? Wait lang bilang Kristiyano, ano yan, ayun, ano natin yan, obligasyon natin yan. Obligasyon natin yan sa lahat ng tao. Kasi, kung kayo kung nabasa niyo yung Book of Revelation, yung pagdating ni Jesus Christ sa mundo, sabi sa Bible, hindi magugunaw ang mundo hanggat hindi nakikilala ng lahat ng tao kung sino si Kristo. Kaya yun ang misyon ng lahat ng Kristiyano, lahat ng naniniwala kay Kristo, ang mapakilala si Jesus Christ sa buong mundo, sa lahat ng tao. O inuumpisahan yan sa pamilya natin. Yun yung start nun. Umpisa mo sa pamilya mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Ako personally, inumpisahan ko siya sa mga pamangking ko, sa mga bata. Then, yun, pinagpe-pray ko na yung ibang kapamilya ko, masama ko din. Yan.
Paano po ninyo hinahandle ang mga tao na may maling akala tungkol sa evangelical na pananampalataya o tungkol po sa victory? Ah, yung yung persecution, normal yun eh. Normal yun sa amin. Persecution. Example ng persecution is uh, nag-church ka pa. Ganyan naman ugali mo. Ganon. Ang church kasi, sinasabi nila ang lahat ng nasa church mababait. Mali kayo doon. Ano yan? Hindi. Sa personal na ano ko, hindi. Ang church is a hospital of sinners, not perfect people. Lahat ng tao sa church, lahat ng tao sa victory, makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Kaya, ano siya, mali yung paniniwala ng mga tao na pagka nasa church ka, malinis ka. Hindi. Nagiging malinis lang tayo. Actually, ano tayo, hindi natin deserve yung ano eh. Hindi natin deserve yung buhay na to. Ang deserve lang natin sa buhay na to, kamatayan. Tayo, kaya tayo nabubuhay dito sa mundo, is by grace. Ito'y galing sa grasya ng Panginoon. Yun yung inaano ko. Sinasabi ko sa kanila, hindi naman porket ng church, ano na eh, matinong tao, mabuting tao. Kaya nga kami nag-church eh. Kasi hindi kami okay. Hindi tayo okay, hindi tayo perpekto. Hindi tayo magkakaparehas lang tayo bilang tao. Hinahandle siguro pinagpe-pray ko sila. Pagka alam mo, nakakatanggap ako ng persecution, nagpe-pray lang ako na I pray na makilala nila, ma-encounter nila si Jesus, si Lord sa ibang paraan. May times na maraming testimonies dyan na encounter nila si Jesus sa pinaka-darkest moment ng buhay nila. Kadalasan ganun. Iba, muntik na magpakamatay, doon nila na-encounter si Jesus. O kaya iba, nagkasakit, doon nila na-encounter si Jesus. Kasi mahirap ma-encounter si Jesus pagka yung okay ka. Kasi iba yung focus mo nun, masaya ka eh. Marami kang pera, maganda yung buhay mo. Ayun, mag-okay yung mental health mo. Pero kadalasan talaga na-encounter nila si Jesus at the deepest point of their lives. Paano po karaniwang isinasagawa ang pagsamba po ninyo? May oras po ba or araw po ba na nakatakda para sa Sunday service? Kung sa Sunday service, every Sunday talaga merong church siya. Meron sa church. Meron din naman kami victory group kung tawagin. Ano yun eh. Every time na pwede ka sumambay kahit sa kwarto mo eh. Basta basa ka ng Bible, pray ka. Yun, it is the way of pagsamba na din. Yun lang. Ano po ang mga pangunahing bahagi ng inyong Sunday worship service? Halimbawa po, worship teaching, sermon, tithes and offering, altar call, at bakit ganito ang flow nito? Every Sunday, ako nasa music team ako eh. Before the service, meron kaming huddle. May huddle kami, then prayer. We always start with prayers kasi bakit lagi nag-i-start with prayer? Kasi hindi natin kayang gawin yung mga bagay-bagay na walang prayer. Hindi kasama si Lord. Kaya we always start with prayer. After prayer, start na kami, worship service. Yung worship service, yun yung may banda, kumakanta. Yung praise and worship, nire-ready yung heart mo. Bakit tayo kumakanta? Bakit tayo, yung iba nagsasayaw, sa victory hindi nagsasayaw eh. Sa victory, kumakanta, ina-acknowledge mo si Lord na siya yung Lord mo.
pagka kumakanta ka ng mga victory worship. Inaalala mo yung mga kabutihang ginawa niya sa buhay mo. Yan. Yung praise and worship, nire-ready mo yung puso mo. After ng praise and worship, introduction, mga announcements, then yung preaching na. Preaching, after preaching, pipreach nung pastor yung gospel, yung Bible. Then after nun, pinagpe-pray ng pastor yung mga members. Then, bago mag-preaching, pray for one another, prayer talaga. Then after ng preaching, bago matapos ng preaching, magpe-pray na. After mag-pray, dismiss. Then, merong iba tumatambay pa sa church. Yung iba nagkakaroon ng victory group, may mga meetings. Then, ayan, after church, uwi na. Ano po ang nararamdaman ninyo tuwing kayo ay sumasamba at nagpaparangal sa Diyos ng pamamagitan ng music or worship team po? Ay, ano yan? Iba yung joy niya. I pray na kayong apat na nandito na nakikinig sa akin. Try nyong pumunta sa Christian church. Kahit hindi victory, walang problema. Or basta yung church na yun is evangelical, yung ano niya, yung vibes niya. Depende rin kasi sa gusto ng tao eh. Iba-iba kasi ang tao. Yung ibang tao gusto tahimik lang. Yung iba, kagaya ko. Sa Victory kasi para siyang modern church eh. Ano siya eh, iba yung culture niya, masaya yung vibes niya. Ako mahilig ako sa banda. Gusto ko yung music nila. Yan, yung music, yung kanta, yung meaning ng kanta, yung vibes talaga. Para bang nasa church ako pero hindi siya yung sorry sa mga dati kasi nasa Katoliko ko. Ang pansin ko sa Katoliko parang laging malungkot. Yung kakanta malungkot. Tapos yung mag-aama namin malungkot. Iba yung gusto ko maiba naman, masaya yung encounter ko kay Lord. Yun yung ko. Yun lang. Ano po ang nagustuhan ninyo sa vision at mission ng Victory nung una po kayong napabilang dito? Mission and vision, yun, honor God and make disciple. Tumatak na sa isip namin yung yung hindi namin sasarilihin yung kaligtasan. Kasi lahat tayo papunta tayo sa sorry sa pero ito talaga yung nasa Bible eh. Lahat tayo papunta sa impyerno. Pero dahil kay Jesus Christ, yung Lord and Savior natin, siya yung nagligtas sa atin. By the blood of Jesus. Ginawa ni Jesus Christ yun nung pinako siya sa krus. 2,000 years ago. Sa Calvary. Yun yung yun yung pinaka-the best na nangyari din sa yun. Paano po nakatulong sa inyo ang discipleship na proseso ng Victory sa pagpapabuti ng inyong personal na buhay at karakter? Sa discipleship, yung discipleship kasi, 4 months na 4 months ka mag-aaral. Every Saturday yun yung klase namin nun. Sa discipleship, mas may encounter, mas malalim yung encounter mo kay Lord. Mas malalim yung doktrina, yung pagkakaintindi. Yung mga katanungan namin dati na nung baby Christians kami, doon nila nasasagot. Na merong kalakip na ebidensya, merong kalakip na mga verses. Yan. Ano po ang masasabi ninyong pinakamagandang aral na natutunan ninyo mula sa inyong life group or leader, mentor po? Ang di ko makakalimutan na aral na tinuro sa akin nung leader ko,
is yung may kinuwento siya nun eh na may kinuwento siya, iiksiyan ko na lang. May kinuwento siya, meron dalawang kambal. Yung isang kambal, yung isang kambal na pariwara ng buhay. Kasi isang kambal, bumuti yung buhay, nag-aral, then naging pare. Tapos ito isang kambal napunta sa nakulong siya. Then nung hinanap nung pare yung kambal niya, nakita niya nasa kulungan. Yung kambal niya tagal na sa kulungan, sobrang nahirapan na yung kambal niya. Ganyan, pinapahirapan siya sa kulungan. Ang ginawa nung kakambal niya na pare is pumunta siya sa kulungan, ginawa niya, nagpalit sila. Kasi identical sila eh. Ngayon, etong pare nasa kulungan, tapos yung kambal niya nasa labas na. Kumbaga, ang paliwanag ko doon is, yung pare na yun si Jesus Christ. Si Jesus Christ, inalay niya yung buhay niya doon sa atin. Tayo yung nasa kulungan eh. Nasa kulungan tayo ng kasalanan. Ginawa ni Jesus Christ, kinuha niya tayo, niligtas niya tayo doon sa kasalanan na yun. Yun yung pinaka hindi ko makakalimutan na tinuro sa akin na because of Jesus Christ, I am saved. At ito ngayon na nag-share ng gospel ng Bible. Yan lang. Kayo na po lahat ng katanungan po. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong karanasan at pananampalataya. Okay. Malaki po ang tulong ng inyong mga sagot upang mas mapalalim ang aming pag-unawa sa discipleship movement ng Victory. Okay. Muli, maraming salamat po sa inyong oras at pakikiisa. Naway magsilbi itong tulay sa mas maayos na pagkaunawa sa bawat isa. Magandang araw po. Thank you. Pwede bang pag-pray ko lang kayo. Okay, let's pray. Father God, thank you for this day. Lord, thank you sa mga batang ito na nag-usap kami about sa Victory Church. At especially, Lord, kayo po yung center ng pag-uusap namin, Lord. Maraming salamat sa privilege, sa pribilehiyo na nagkakaroon kami ng pag-uusap na kagaya nito, Lord God. Lord, I pray na itong mga students na ito ng NTC is ma-encounter nila yung totoong joy, yung true joy through Jesus Christ. Hindi man po sa Victory, pero kahit sa ibang church, ma-encounter po nila kayo, Lord God. Lord, I pray na makasama namin sila. At I pray sa mga batang ito na nag-aaral mabuti, na yung mga anxiety, yung mga gawa ng kaaway sa mga nagiging problema ng estudyante ngayon is malagpasan nila, i-sustain niyo po sila, Lord, sa kanilang pag-aaral. At Lord, hindi naman ang pinaka-importante pong parte ng isang buhay na isang tao is yung makilala ka, Lord. I pray na ma-encounter nila kayo, makilala nila kayo ng personal. And magkaroon po sila ng mga kasama, maka-encounter sila ng mga Christians din na mag-aakay po sa kanila sa Christian churches. And Lord, itong interview namin is maging opening ng kanilang mga puso, ng kanilang mga isip about sa Christian churches. At mas mapalapit pa po sila sa inyo, Lord God. Ito yung dinadala sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Okay guys, thank you. Thank you, Kuya. Sige. Thank you po.